Hi guys! Welcome back to my channel! So today's vlog ay ipapakita ko naman sa inyo ang paghuhugas ko dito sa trabaho ko dito sa Switzerland, sa cheese factory. So ayan, minsan nakatoka din ako dito maghugas na mga pinaglagyan ng cheese, katulad ng mga metal na yan, medyo matalas yan, kaya kailangan mag-ingat ako na nahawakan kasi nakakasugat minsan talaga. So, tagahugas muna ako ngayon. Yung mga anak ko ay pumapasok, nasa school sila. So, kaya habang nasa school sila ay ako naman ay magtatrabaho. Para syempre pambayad din ng mga bills. Yan, single mother tayo. Kaya kailangan din talagang kumayod para sa mga bills, sa budget namin. So, kailangan dito naka-plastic apron ako para hindi mabasa yung damit ko at nakabota ako dyan kasi talagang mababasa ka talaga kapag hindi ka nakaganito kasi nga maraming tubig yung kailangan. Kailangan ko kasing banlawan muna itong mga gamit na to bago ilagay dun sa machine kung saan yung machine na yun talaga yung maghuhugas. So, sa ganito mga factory talaga na malalaki ay talagang ang tubig ang number 1 na maaksaya. Grabe, sobrang aksaya ng tubig. Madami dapat tubig ang kailangan kasi panay hugas dito, hugas doon, linis dito, linis doon. So, ito yung malaking machine namin para sa tagahugas. Kumbaga pang dishwasher machine yan. Ito, pinapasok namin dyan, tapos after niya, malinis na siya kapag lumalabas dyan at patutuyuin na lang namin. Medyo mainit nga na tubig ang bumubuga dyan, ang lumalabas dyan sa machine na yan, kasi talagang kailangan malinis na malinis yung mga hinuhugasan namin pagkalabas ng dishwasher machine na to. Kung titingnan, hindi naman marami yung huhugasin ko, kaya lang kailangan namin mabuting kuskusan siya mabuti. Kasi nga, ito yung pinaglalagyan ng cheese, so kailangan talagang malinis na malinis. At saka lahat ng ginagamit kong mga basket dyan, yung green basket, dinidisinfect ko muna bago ko ilagay yung mga gamit para sigurado ako na talagang malinis na malinis ang mga gamit. At malinis na malinis yung paglalagyan ng mga gamit. Kailangan ko talaga dyan mag-gloves kasi nga matalas yung metal na pinaglalagyan namin ng cheese. So kapag dinry ko siya, at napasala yung kamay ko, talaga magsusugat yung kamay ko, masusugatan ako. Kaya mas maganda yung laging naka-gloves. Kung nakikita nyo nga ay mabilis ang kilos ko dyan kasi dito kailangan mabilis ang kilos mo at maayos ang gawa. Kasi per hour din naman per hour yung sinisweldo ko dito, per hour lang. Hindi ako dito fix yung fix loan. Kasi nga may mga anak ako at ilang oras lang naman ako nagtatrabaho dito. Kasi kailangan pa rin ako ng mga anak ko. Maliliit pa sila, kaya kailangan pa nila ng time ko. So, nasa school sila, kaya nakakapagtrabaho. Pag nasa school sila, yun, pwede ako magtrabaho. Pero pag wala silang school, hindi rin ako nagtatrabaho. Maliit nga lang sinisweldo ko dito kasi nga kakaunting oras lang yung natatrabaho ko. Pero okay lang naman, at least nababudget naman na maayos yung sinisweldo ko at yung sustento ng tatay nila. So, kayang-kaya namang makasurvive. Basta marunong ka mag-budget, ay talagang makakasurvive ka dito. Minsan nagkukulang pero okay lang, may nautangan naman akong kaibigan dito at pagkasweldo tsaka ako binabayaran. Pero minsan okay naman, pinagkakasya ko talaga mabuti, so higpit na lang talaga ako sa pera, sa paggagastos. Kailangan ko talaga bawat 5 ay tingnan. Kailangan kong magtipid, bumili ng mga ulam na mumurahin, ganyan. At saka hindi ako masyado bumibili ng mga kung ano-ano, mga damit, mga bag na ganyan, mga luxus ba. So, talagang kung makikita mo, wala talaga akong kaarte-arte sa katawan. Ang importante kasi sa akin ay mabayaran ko lahat ng bills ko at mapakain ko ng ayos ang aking mga anak. So, after nga na mahugasan ko to, ay kailangan ko tong ilagay sa room, kumbaga sa kwarto kung saan ito itinatabi para pag kailangan nila itong gamitin sa bagong cheese na ilalagay dito ay ready na. So dito ko natatapusin ang aking vlog and thank you for watching and see you to my next vlog. Bye! Please like and subscribe. Bye!